Francine Diaz. Nilinaw ang sagutan issue nila ni Andrea Brillantes. Viral ngayon sa social media ang naging pahayag ng mga young kapamilya stars na sina Seth Fedilan at Francine Diaz sa kanilang mga social media live patungkol sa nakaraang issue na bumabalot sa umano'y pang-aagaw at pang-aahas ni Francine Diaz sa boyfriend at ka-love team ng kanyang kaibigang si Andrea Brillantes. Sa kauna-unahang pagkakataon binigyan na ng linaw ni Francine Diaz ang nangyari noon hindi lamang para linisin ang kanyang pangalan at matigil na ang issue kundi para na rin maprotektahan ang kanyang pamilya na naapektuhan na rin ng mga pambabatikos mula sa mga fans ni Andrea Brillantes. Ayon sa pagbabahagi ni Francine Diaz, nitong nagdaang linggo lamang ay isinugod nila sa hospital ang kanyang bunsong kapatid dahil nag-hyperventilate ito dahil sa anxiety. Nang tanungin umano nila ang kanyang kapatid kung ano ang dahilan, sinabi nito na may nabasa siyang komento patungkol kay Francine Diaz at hindi na ito nawala sa isipan pa nito. Paglilinaw pa ni Francine Diaz, hindi siya nagsasalita ngayon para lalong mabash si Andrea Brillantes kundi upang matapos-tapos na ang issue sa pagitan nila na ilang taon na rin mula nang nangyari. Pinabulaan na rin ni Francine ang haka-haka noon patungkol sa panunugod umano sa kanya ni Andrea Brillantes sa dressing room. Subalit, tinawagan umano siya ni Andrea Brillantes kung saan galit na galit ito sa kanya. Iginiit din ni Francine Diaz na wala siyang inagaw, wala siyang inahas, at wala siyang nilandi. Sinabi pa ni Francine Diaz na ang ginagawa nila ni Seth Fedilan sa harap ng kamera ay para sa trabaho lamang. Sinuportahan naman ng aktor na si Seth Fedilan ang naging pahayag ni Francine Diaz. Muli niyang nilinaw na walang kinalaman ang aktres sa naging problema nila noon ni Andrea Brillantes. Nakikiusap rin si Seth Fedilan na itigil na ng mga fans ni Andrea Brillantes ang pandadamay sa ibang tao sa kanilang issue noon ni Andrea Brillantes lalong-lalo na si Francine Diaz at ang pamilya nito. Iginiit din ni Seth Fedilan na walang inagaw si Francine Diaz. Nagpunta umano siya sa bahay nito upang humingi ng paumanhin sa katunayan ay nais pa niyang isama roon si Andrea Brillantes na tumanggi sa kanyang alok. Anako na rin ni Seth Fedilan ang pagkakamali niya na pumunta sa dressing room ni Francine Diaz kung saan siya nakuna ng litrato na siyang pinagmulan ng issue. Samantala, narito naman ang ilang mga komento ng mga netizens sa live ni Francine Diaz. Kung pababaan ng comprehension sa Pinas, panalo ng mga enabler fans ni Blythe. Hindi titigil ang basher hanggat hindi nakikita sa social media si Francine at Andrea B na magkasama sa social media na closed sila ulit. Narito ang full video. Please stop the hate na. Guys, grow up. Please. Ayun, Mimasor. Oy, Mimasor. So, Mimasor, kung ako sa'yo, manihimik ka na. Ayusin mo yung buhay mo. Magpaka-mature ka, tapos isama mo sa New Year's resolution mo, ayusin mo yung ugali mo. Alam nyo, ang daming problema ng mundo ngayon. Pilipinas pa lang, dami ng problema. Huwag naman na kayong dumagdag. Be part of the solution, guys. Huwag kayong maging, creator ng problem. Sino ba ang away mo? Sino ba nag-away mo? Huh? Ang tae mo. Ayan, nagagalit yung multo sa bahay namin. So guys, please, stop the hate, stop bringing back the past issues. Kasi tapos na yun eh, huwag nyo nang ibalik. And again, wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan, playback nyo, kasi wala talaga akong inagaw. At kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin ang trabaho namin. At saka kasi, yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam nila ni Blythe, actually wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But, si Blythe ay hindi sumama. She was invited, pero hindi siya sumama. Kaya, nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit
ako na nga yung nadamay. Ako pa yung naging masama sa kwento. So, syempre I was hurt. Kasi, pa-water lang. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpipiestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng gano'n. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niya na hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin na nahimik, lalo ako. I respected Blythe. And, of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. And also, gusto ko lang ilinawin sa inyo na hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang, the next few days, biglang ang gulo na, ang dami lang sinasabi sa akin ng mga tao. And, ang hirap kasi nung time na yun, hindi ko talaga alam anong gagawin ko. So, my mom was there para i-defend ako. Pati sila ate, and then, yung mga pinsan ko, although aggressive din sila sa mga sinabi nila, but syempre alam kasi nila yung pinagdadaanan ko nun, kaya nadala din sila ng emosyon nila. So yun yung mga gusto kong, actually ang dami nga ang dami ko pang gustong sabihin, pero ito ang gusto kong linawin lang sa inyo talaga. Wala akong inagaw. And stop the hate. Kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yon. Labas ako doon. At kung ano mang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay. Huwag nyo nang i-drag yung name ko because labas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila.